Baka hindi na naman. Yeah, good morning guys. We are here at King Saud University Hospital para sa aming first vaccine. First dose of vaccine na I think ang sabi nila is AstraZeneca. Yeah, it's better magkaroon tayo ng protection instead timing talaga yung diba? Instead na baka madapunan pa tayo ng ating sakit sa COVID. Mas mahirap na yun. So, kaya medyo mahaba-haba ang pila. Pero mabilis lang. Good morning mga kababayan. There's a big news here in Saudi Arabia na kung saan pwede na nga po kayong magpa-COVID vaccine sa mga designated hospital ng either walk-in or by appointment. Basta dadalhin nyo lang po ang inyong Sehati, yung Tawakalna, your Ikama, and your mobile number. All you have to do is to go to those respective vaccine centers sa mga hospital na mababasa nyo mismo doon sa Sehati applications ninyo. Although kami, in our situation, nag-walk-in kami sa King Saud University, and I'm going to share to you the process and the experience namin ng mga nagpabakuna dito sa King Saud University. So, medyo mahaba ang pila. So, as early as possible, it's better also na pumunta kayo ng maaga sa vaccine center para at least, alam mo yon yung waiting time mo is mapapabilis kumpara kung sasabay ka sa dagsaan ng mga taong pupunta. Pumunta kami doon around 8 o'clock. So, 8 o'clock nag-start yung vaccine nila. And pipila ka lang doon sa vaccine center. Usually kanina, I'll share you some pictures na talaga napakaraming tao na nagpapavaccine. Pero mabilis ang proseso, may sistema dito sa King Saud University. Kahit napakaraming nakapila, napakabilis ng flow ng traffic papunta dun sa mismong vaccine center. So, bago kayo makapasok sa vaccine center, merong sasalubong sa inyong nurse. Yung nurse na yon, magtatanong siya ng mga question kung nagka-COVID ka ba for the past few weeks, nag-take ka ba ng medications, gano'n. So, merong mga certain questions. Just be honest to your answer para ma-assess kayo before kayo papasukin doon sa mismong vaccine center. Right after that, bibigyan kayo ng numbers, papa-open kayo sa loob, and then just wait for your number to be called para naman doon sa first booth, ira-record nila yung data ninyo, yung Ikama number, yung mobile number, and then check nila yung appointment ninyo kung nagpa-appointment kayo sa Sehati, via Sehati or Tawakalna. Titignan din nila yung Tawakalna ninyo kasi I think that's already a mandatory procedure. Right after na makuhanan ka ng record, just wait again for your number to be called para naman ilalagay kayo sa isang isolation booth. Doon ginaganap isa-isa
yung pagbabakuna sa inyo. So merong isang nurse, actually napakagaling ng mga nurse sa KSU kasi halos hindi mo ramdam yung pagturok ng bakuna, parang split of a seconds, ganun siya kabilis at kagaan. Sasabihin niya lang, relax, take a deep breath, and that's it. Right after that, nung mapabakunahan, pipila ka ulit sa isang booth para naman kukunin ulit yung record. Tatanungin ka nila kung saan ka nabakunahan, either your left arm or your right arm. So, magtatanong ulit sila ng ikama and the mobile number. After makuha na ka ng record, that's it. Tapos na po yung vaccine, yung COVID vaccine procedure sa loob ng vaccine center. Immediately after few minutes, makaka-receive ka sa iyong sihati ng certification na nabakunahan ka na nga ng yung first dosage. Then, you will be scheduled again for another date. Ang sinabi sa akin is March 31. That would probably around 3 weeks ang aking second dosage. So, first dosage pa lang po yung COVID vaccine ko kanina. So, regarding sa experience naman, so far, as of this hour, wala pa naman po akong ganong nararamdaman na side effect. Kasi sabi nila, once you take the COVID vaccine, which is on my, ang aking vaccine na ginamit is AstraZeneca, wala pa naman siyang mga side effect tulad ng magkakaroon ng lagnat, yung pananakit ng katawan, or pagkahilo. So far, wala pa po yan, hindi ko pa po sila nararamdaman. Pero although sabi ng mga ilan, yung mga nauna nating mga kaibigan, nilagnat daw sila or sumakit yung katawan nila right after siguro couple of hours bago siya magkaroon ng effect. So I'm going to give you an update regarding that. Then obserbahan ko rin yung sarili ko kung ano yung mga side effects na mararanasan ko on the succeeding hours. And kanina, there's a little bit numbness. Parang tumigas lang yung area kung saan tinurok yung vaccine. Yung pa lang naman yung na-observe ko. And I'll be sharing also to you yung mga opinion ng aking kasama na si Rogie. So far, it's just normal. I'm not feeling any pressure right now. No side effect yet. Yeah, it did not kick in. You want to know the story of my life? What do you want to say to those who are afraid to take the vaccine? Well, it's normal to be afraid. But I think you have to face and conquer your fear, knowing that you will be safe and your fellow Filipino people and the rest of the nationalities here. Si Carlo, and how do you feel after the vaccine? Nothing, as if I got just some normal vaccine. But whatever the pain is, what is more important is the long-term benefit of the said vaccine. Pain is temporary, but the protection is eternal. And si Janry. It feels good, I feel relieved. Mabilis lang yung process niya. Mga 1 second lang siguro yung turok kalas. Napakaganda ng process dito sa KSU, sobrang bilis. And thankful kami sa Saudi Arabia na may vaccine na binigay para sa ating lahat. Sa kanilang experience right after their vaccine. So, sa mga tao naman na nangangamba na magpabakuna, ang masasabi ko lang is huwag kayong matakot. This is for your own safety and protection para at least hindi kayo basta-basta dapuhan ng COVID. Lalo pa ngayon is laganap pa rin siya. Kumakalat pa rin ang virus. So the best thing to do is to protect yourself and protect of course the people that surrounds you, di ba? Much better na safe ka na, di ba? Mas safe ka kesa naman sa later on malaman mo dinapuhan ka ng COVID and you will experience the worst ever na situation sa buhay mo dahil nagka-COVID ka, di ba? So, wag na kayong matakot. Especially nandito tayo sa Saudi Arabia, it's free. Wala ka namang babayarin. Bakit ka magdadalawang isip? Ang COVID vaccine naman is dumaan sa maraming trial yan bago siya nirelease sa mga tao. So, I think, mas nakakaano pa nga parang mas pakiramdam ko ngayon, mas I feel relieved. Nagkaroon ako ng na parang hindi na ako mag-aalangan, na hindi ka na basta-basta dadapuan ng COVID, di ba? Kesa naman yung every time na lalabas ka,
na there's a chance, there's a probability na pwede kang dapuhan nga ng COVID. You'll never know. Baka sa isang paghawak mo lang ng isang bagay, makukuha mo na yung sakit. That's why it's also very important, syempre, na i-follow natin yung mga precautionary measures dito sa Saudi Arabia, like social distancing, regular hand wash, sanitize your hands. So, gawin na nating hobby yan from now on, even right after na mawala ang COVID. I think those are the best practices, health practices na pwede nating i-apply sa ating sarili para naman maprotektahan natin yung sarili natin, yung bansang kinalalagyan natin, and of course, most importantly, the people that surround us, di ba? Especially kung wala ka pang COVID, napaka-importante na isa puso mo, isa buhay mo yung mga precautionary measures na to. So, kaya, take your vaccine now. Mababasa nyo sa inyong Sehati applications yung mga designated hospitals na pwede kayong mag-walk-in, mag-book ng iyong appointment. So, all you have to do is to download the Sehati application, register your IKAMA, your mobile number, then create your account para mas mapabilis ang inyong pagpapa-COVID vaccine. Yon. So, later on, I'll give you some update for some few hours. Siguro, kung meron tayong ma-observe ng mga side effect, I will immediately share it to you. Try natin kung mahabol natin siya sa vlog na to. And, of course, tingnan natin para at least ma-share natin sa ating mga fellow kababayans yung experience natin dito sa COVID vaccine. Kasi meron ngang mga side effect yan like pagkakaroon ng lagnat, body pains, etc. But let's see. But for me, so far, I feel relieved. Parang sobrang protected ako. And at least, di ba, yung chance na magkaroon ka ng COVID is napaka-minimal na kapag nagkaroon ka ng dosage, nagkabakuna ka na. So, ayun lang guys, I'll keep you update on the succeeding hours kung ano yung mga side effects. For now, ayan, ito muna po ang aking maibabahagi sa inyo. And later on, tignan natin kung meron mga ma-observe ba tayo nakakaiba sa ating katawan. Bye-bye for now. Magaling yung nurse. Halos hindi mo maramdaman yung turok ng ano niya, yung injection. Then parang wala namang kakaiba sa the way na after ka mag-vaccine. Wala pa namang mga kakaibang effect na mararamdaman. Pero sabi kasi nila, nating ka, kakaroon ng numbness or kakaroon ka ng parang maihilo ka. Pero so far wala pa naman right after the vaccine. So far so good. It's better, it's better to be safe than to be sorry kung hindi ka nagpa-vaccine. Kaya huwag na kayong matakot, huwag mag-alala. Take your COVID vaccine now. Kasi libre naman dito sa Saudi. Then, why not take the opportunity for your own sake? Yun lang. Bye-bye.